news for you guys regarding my Citibank credit dahil finally na-approve na po ako dito. 3 times na talaga akong nag-attempt na mag-apply dito. Yes po, 3rd time ko na to ha, and finally na-approve na tayo dito. Once kasi na na-reject tayo dito sa Citibank, no, after a month bago ka mag-apply ulit. So yun, hindi ko po siya talaga in-expect guys kasi nga diba, parang higpit-higpit kasi mag-approve talaga ng mga bank app talaga. Regarding sa mga pautang nila, kasi itong si Citibank kasi of course regulated by the BSP po ito. And alam naman natin, nakabase po yan sa mga credit scoring natin. Kaya hindi talaga basta-basta sila nag-a-approve, and gladly na lang na sa mga ganitong mga legit na app po na pautangan na ganito is na-a-approve tayo dito. Kasi iba po yung feeling po talaga no, na-a-approve tayo sa mga legit bank app. Kasi feeling ko ang ganda-ganda ng credit record score, credit scoring ko kapag na-approve ako sa mga ganitong loan facility. By the way, sa video po na ito, i-share ko sa inyo paano ako nag-apply, paano ako na-approve dito, magkano yung interest rates po ni Citibank Credit, magkano po yung offer niya sa akin, at ano po yung mga tips na maibibigay ko sa inyo para ma-offeran din kayo ng Citibank Credit based on my experience. So this time po, open po natin si Citibank app, and then dito po naman na-notice nyo na visible sa akin si Citibank Credit. So by the way, hindi po lahat ng may Citibank app is nag-pop up or visible na po si Citibank Credit. So selected users pa lang po ang meron nito, at kung may Citibank app ka, you can check that naman. So makikita mo rin yan kung nandiyan na yan. Since nag-pop up na siya at visible na po siya sa akin, so nagre-reflect din po siya dito sa baba. No? Nakalagay po dito no, sa baba, unlock a credit limit of up to 100,000 pesos, fast approval, instant cash withdrawal. Na meron nga po siyang add-on interest po na 2.95% monthly po ito. Grabe, ang baba. Since bank app po kasi ito and banko po ito, talagang mas mababa talaga siya compare sa other loan app or other pautangan po na legit din. So anyways, click po natin tong Citibank Credit icon po dito. And dito nga po no, nakalagay nga po yung kanilang maximum offer po na 100,000 pesos. Then I need to agree the terms and conditions and privacy statements po para makapag-apply po ako dito. So i-click lang po natin yan. Well, dito po sa baba nakalagay po dito yung mga benefits po na pagkakaroon ng Citibank Credit. Nakalagay dito, easy application with no physical documentation. So maganda yun sa atin, di ba yung mga ganon. So instant cash to your Citibank account, and then yun nga po, may monthly add-on interest rate po siya of 2.95% and then zero processing fee. So gusto natin yung mga ganyan. So click lang po natin tong box ng terms and conditions and privacy statement, and then click lang po natin tong apply. Then dito po, we need to fill up po our details here, like our personal information, our occupation, our company industry, monthly income, company name, marital status. So dito po nanghihingi po sila ng contact information or the character reference po. So dalawa lang po yung hinihingi nila. So dito po, dahil alam naman po natin na legit na app po ito or bank app po ito. So wag po kayong maglalagay dito ng mga peking contact info ha. Like mamaliin nyo yung phone number or mga name kasi po possible po kinokontak nila dahil banko nga po ito. So i-review lang po natin maigi po yung mga details po dito. Ngayon kung meron po tayong papalitan or alam natin na mali yung spelling po or mali yung details po, so i-edit po natin yan. And then pag okay na po yan, click na po natin agad-agad yung submit application. And then ito po yung next process, which is aantayin na po natin this time yung ating credit limit or credit offer. Kung tayo po ba ay approve or not. But nakalagay dito no, expect an update from us within 1 banking day. So I thought since Saturday po ngayon, no, I thought Monday pa siya mag-work or magre-respond sa akin kasi nga nakalagay dito 1 banking day. But surprisingly guys, ayan siya. Congratulations, your approved credit limit is 30,000 pesos. Ang laki! Diba? Sobrang laki. Malaki to sa akin. 30,000 pesos first loan offer ni Citibank Credit sa akin. Hindi siya birong amount, guys, ha? Grabe. So, nakalagay po dito sa baba, only pay a fixed monthly odd-on interest rate and the amount you withdraw. Maintain a good credit standing to increase your limit. So, ako pa ba? Ako pa ba yung hindi mag-maintain ng credit limit dito sa legit loan facility na ito kung napataas ko ngayong aking S-loan tsaka S-pay later? Ano pa kaya ito si Citibank Credit, diba? So, anyways, withdraw later muna tayo. Para masilip naman natin tong offer ko, no, yung details ng offer ko, yung loan summary ko if ever. So legit nga guys, andito na siya sa available credit limit ko. Meron na akong Citibank Credit na 30,000 pesos. Now of course, withdrawable, good as cash. Yes, hindi na natin kailangan i-convert pa to. O maghanap tayo ng mga conversion channels dito, no. So agad-agad po, no. Cash po natin tong
matatanggap. So, para malaman po natin yung details dito, itry po natin i-click itong withdraw. So, ito na nga, no, meron siyang loan duration or installment plan po ng 3 months, 6 months, at 12 months. Grabe naman. Ang bongga naman ito, no? And then, ito na nga. Ito yung pinaka-exciting part natin. Yung breakdown of charges and mga interest fees niya. So, nakabungad agad dito na may monthly add-on interest rate nga po siya na 2.95% monthly. Since sinagad ko po na 30,000 pesos yung loan amount, no? So, meron tayong monthly installment dito na 10,885 for 3 months to pay lang ito. So, dito po ang due date niya po kung kailan mo talaga inutang na araw. Just like for example, January 11 ngayon, by February 11, yun din yung pang 1 month mo. So, unlike kasi sa iba, diba, may mga cut-off sa mga due date, diba? So, anyways, legit nga po yung processing fee niya is free talaga. But, hindi mo pala siya buong matatanggap kasi sa 30,000 pesos po, ang marireceive ko na lang po is 29,944.52. This is because po, binabawas na dito yung DSR, Documentary Stamp Tax po, na 55.48 pesos. Ano lang ba yung 55 pesos na yun, diba? So, okay na rin ito. Ayos na to, no? And itong Documentary Stamp Tax, guys, nag-iiba-iba pala siya. Depende po siya sa loan duration or sa installment plan na pinili natin. Kung ililipat po natin to ng 6 months to pay, magbabago rin po ang kanyang DST. And then, kapag 12 months to pay din po, magbabago rin po siya. So, kapag mas mahaba po yung payment terms na pinili natin, mas mataas po ang kanyang Documentary Stamp Tax. And then, kung ako sa inyo, guys, kapag magitong may mga early term payments po, yun po yung piliin nyo. Since po na itong monthly add-on interest rate niya is standard siya. So, ibig po sabihin po, kapag 3 months to pay, kasi diba 2.95% pa rin yung interest rate niya. Kapag 6 months to pay, 2.95% pa rin. 12 months to pay, 2.95%. So, hindi po siya lumiliit. Standard po yung interest rate niya. So, kung interest rate wise talaga, piliin na natin yung pinakamaagang term payment. Of course, mas mabigat lang talaga, no, yung kanyang monthly payment talaga. Unlike kasi kapag pinili natin yung 6 months to pay or 12 months to pay, mas magaan yung monthly. Pero kung isipin, no, mas lugi ka rin talaga sa interest rate naman. Pero it's up to us naman, no. So, iba-iba naman tayo ng capability po magbayad ng loan and iba-iba din naman tayo ng mga financial budgets, no. Kung magkano lang din yung afford natin monthly. Yun po yung piliin natin, of course. So, anyways, guys, nag-try ako ng 10,000 pesos lang dito, no. Kasi ang available loan amount na pwede kasi nating i-withdraw dito is 1,000 pesos up to 30,000 pesos. Kasi ito pong CC Bank Credit is revolving credit po ito. And then we can do multiple loans din talaga as long as may balance tayo dito. Kung gusto lang natin i-withdraw is 2,000 pesos, 5,000 pesos. And so, pwede po yun. And then kung gusto po ulit natin mag-withdraw and may balance pa tayo, pwede po tayo ulit mag-withdraw sa remaining balance natin. Ganyan po kaganda si CC Bank Credit, guys. So, this time, try lang natin yung 10,000 pesos. Pakita ko lang siya sa inyo na may standard na add-on interest rate po siya na 2.95% monthly. So, same lang po siya, no? And then, of course, mas mababa yung kanyang DSR, Documentary Stamp Tax. So, 18 pesos lang sa 3 months to pay. So, yan. Depende talaga. Depende din sa amount talaga na gusto nating i-withdraw dito. Anyway, silipin po natin yung kanyang loan agreement and disclosure statement po. Dito po kasi makikita natin yung mga breakdown of fees and interest rates niya. Para kahit paano may idea po kayo. Guys, nakita ko dito na meron pala siyang effective interest rate po na aabot po ng 4.46 monthly. So, kapag sinabi pong effective interest rate, so ito na po yung kabuuang interest rates po sa whole loan amount po natin. So, including na po dito yung 2.95 interest rates plus Documentary Stamp Tax. And then yung other fees po na hinihingi nila, which is good na rin naman to 4%. What is 4%? Diba? Pumapatos nga kayo ng 15% monthly na loan off. So, ano pa kaya ito na alam naman natin na legit? But, meron po siyang advisor dito, guys, regarding sa prepayment fee and or administrative cost. So, nakalagay dito, no? Effective February 20, 2025 of this year. So, malapit na, guys. Hindi muna natin siya i-discuss ang banga-banga, guys. So, later on, i-discuss po yan sa inyo, guys, once po ma-implement na siya. But for now, guys, i-enjoy ko muna itong time na ito na wala pa tayong prepayment fee dito. Well, promise, guys, based on my experience, ito po yung pinaka-tips, guys, na gusto ko i-share sa inyo. Mag-deposit kayo or mag-fund po kayo sa inyong C-Bank account. Yes, effective pala yun. And ito pa, gamitin niyo po yung mga features po ni C-Bank dito. Ang ginamit ko po dito, guys, is dito po ako naglo-load kasi meron po siyang 3% na discount. Mas mababa siya compared kay Gcash pag nag-load tayo kay Gcash app, di ba? So, dito na ako naglo-load kasi mas mababa talaga siya. And then, dito na rin po ako nagbabayad ng iba kong bills like sa aking PLDT bill. So, dito na po ako nagbabayad sa aking Meralco bill. And then, meron po ako regular transaction dito. In and out po yung aking pera dito. Nagka-cash in cash out po ako dito sa aking Shopee Pay. Ganun lang po talaga yung ginagawa ko, guys. Ganun lang din yung activity ko. And as you have noticed, guys, makikita nyo dito na may available balance ako na 23 pesos lang. Hindi talaga siya laging may fund. Pero napapandan ko siya. Nagde-deposit po ako dito. Pero sometimes talaga na-withdraw ko din siya. Like this one, no, nabutan niya ganito. At naman approve tayo dito. So anyways, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button
lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!